Pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Bago po tayo magsimula ng Bible study, ngayong araw na ito, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa mga oras na ito, patuloy mo kami, Lord, na paalalahanan ng iyong mga salita. Palakasin mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. At patuloy, Panginoon, ang mga salita mo ang pumuno, Lord, doon sa mga kulang sa buhay namin, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw ang maging guro namin sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon. Patuloy kang purihin at dakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. At katulad po ng nakalagay po sa caption ng live po na ito, ipagpapatuloy lang po natin yung nasimulan pong topic natin dito po sa Rema Fields. Most people start the race, few finish it. Tayo po ay nasa pang 13, nasa pang 14 at nasa pang 15 na po. At meron po akong isang babanggitin sa inyo na nabasa kong isang quotation sa internet. Many start the race with excitement, but the crown is given to those who finish it with faith. Amen po. Basahin po natin dito po sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. The moment po na nag-decide tayo na sundin at tapakan ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin, nagsimula po ang ating takbuhin bilang isang mga Kristyano. Isa lang po ang dapat na goal natin. Yung matapos yung takbuhin na inilagay ng Diyos sa harapan natin ng may katapatan. Amen po. Well done, my good and faithful servant. Ito po yung mga katagang inaasam natin na marinig mula sa Diyos pag dumating ang time na tayo po ay humarap na sa Kanya, haharap na sa Kanya. Amen po. At ang number 1 po na requirement ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay ang katapatan. Hindi niya hahanapin yung galing, yung talino ng bawat isa sa atin, kundi yung katapatan. Amen po. Ang pang number 13 po, receives correction, stays on course. Sabi po ng Kawikaan, chapter 3, verse 8. Yan. Pasensya na po. Is on course. Ang sabi po ng Kawikaan, chapter 3, verse 11 to 12, anak, huwag mo anak, sabi niya po dito, Proverbs chapter 3 verse 11 to 12, anak, huwag mong mamasamain kapag itinatama ka ng Panginoon upang ituwid ang iyong pag-uugali, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang ugali ng kanyang mga minamahal. Katulad ng ginagawa ng isang ama sa kanyang anak na kinalulugdan. Ang pang number 13 po, ulitin ko po ulit, receives correction, stays on course. Ang unang i-correct po sa bawat isa sa atin ng Panginoon ay yung attitude po natin. Katulad po ng nabasa natin sa Proverbs chapter 3 verse 11 to 12. Tayo po ay servant, pero wag po nating kalimutan na tayo po ay anak ng Diyos. Amen po. At ang anak po ay dinidisiplina. Sabi po dito, correction comes with purpose. Amen po. Maaaring ito ay para palakasin po tayo, mas patatagin po tayo, gawin tayong mas matalim at mas kapaki-pakinabang sa kanyang ubasan. Ang correction po ay hindi dapat ini-skip. It should be taken heartily. Amen po. Correction is not rejection. It is God's direction. Example po dito ay si Jonah. Inalaw ng Diyos na maranasan ni Jonah yung iba't ibang klase ng kamalasan, excuse po sa word, or pangit na sitwasyon sa buhay niya para i-redirect siya
dun sa calling niya, para ibalik siya sa calling niya. Amen po. Isa pa pong halimbawa dito ay si David, si Haring David. Dumating po ang time ng downfall at correction po sa ministry po niya. At sa bawat isa po sa atin, padadaanin tayo ng Diyos sa mga sitwasyon kung saan madedevelop sa atin ang kababaan. Amen po. At isa pa pong example dito ay si Pedro. Si Pedro na nirebuke ni Lord, ni Jesus, kasi sinabihan niya si Jesus na, Lord, wag ka na lang kayang magpapako sa krus. Amen po. Nirebuke ng Diyos, kinorek ng Diyos yung maling motibo at negatibong kaisipan ni Pedro. At sa bawat isa po sa atin, iko-correct ng Diyos yung motibo natin sa paglilingkod natin sa Kanya. Amen po. Ang pagtanggap natin sa pagtutuwid ng Diyos sa atin ang magpapanatili sa atin sa Kanyang kalooban. Amen po. Without correction, we drift. With correction, we stay on course. God's correction is God's guidance. Amen po. Naalala ko po yung kalimitang tinuturo ng ating mga pastor sa training po dito po sa Rema na dapat mayroon palagi sa ating room ang correction at improvement. Amen po. Na Panginoon, ayusin mo ako. Dapat ang prayer po natin, Panginoon, babawi ako. Amen po. Ngayon, sa bawat isa po sa atin, diyan sa pinaglalagyan sa atin ng Diyos, ano yung itinuturo at ikinokorek po sa atin ng Diyos? Amen po. Number 13, receives correction, stays on course. Amen po. Number 14 naman po, avoids looking back, refuses to return to old ways. Basahin ko po sa bawat isa po sa atin, dito po sa Lucas chapter 9, verse 62. Jesus replied, "A man that plows a field must continue to look straight in front of him. If he looks behind him, he cannot plow well. People that look back behind them cannot work well for the kingdom of God." Hindi po magiging maganda yung resulta ng mga ginagawa natin kung wala po yung buong puso natin sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Amen po. Ang palingon-lingon, ang attitude na palingon-lingon po ay nangangahulugan ng at sumisimbolo ng half-heartedness at ito po ay hindi nakakalugod sa harapan po ng ating Panginoon. Amen po, katulad po ng binanggit po sa Filipos chapter 3 verse 13 to 14. Sabay-sabay po nating basahin. Ang sabi po dito, "Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan," verse 14, "nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus ang buhay na nasa langit." Ngayon po, kung pagtutuunan po natin ng pansin, yung nakaraan po natin, ano po bang ibig sabihin ng mga nakaraan? Maaring yan po ay yung dating pagkakamali, kasalanan, kabiguan, o yung dating mong buhay, dating tagumpay. Amen po, hindi natin makikita ang plano ng Diyos at mararanasan ang kanyang kabutihan. Amen po. Ang sabi po ng salita ng Panginoon sa verse na ito, "Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan. Sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan." Kahit po si Apostol Pablo, trying hard siya nakalimutan yung mga bagay na hindi related sa spiritual na takbuhin niya.
Amen po. At ganito rin po ang dapat na maging kaisipan po natin. Ganito rin po dapat ang ginagawa natin. Amen po. Makikita po natin, mababasa natin kung gaano ka-successful ang ministry ni Pablo at kung paano niya natapos yung takbuhin na inilagay ng Diyos sa harapan niya. Ang sabi niya, ito yung sikreto niya. Amen po. Kaya marami po ang nahihirapan at sumusuko dahil pinipilit pa rin nating magdwell sa mga bagay o sitwasyon na wala na roon si Jesus. Lagi po nating tatandaan, si Jesus po ay nasa dulo ng race. Amen po. Nandun siya nag-aantay at in order na matapos po natin ito, in order na hindi tayo makakarating doon sa dulo ng takbuhin na inilaan ng Diyos, inilatag ng Diyos sa harapan natin, kung hindi tayo magpapatuloy. Amen po. Magiging pagbabagalin po tayo ng mga bagay na yung nakaraan natin. Amen po. Pababagalin lang po tayo nito na makarating dun sa pagkatawag ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. So last na po ito sabi niya po dito sa Hebrews chapter 12 verse 1, follows the cloud of witnesses, learns from those who ran before. Ilan po sa maaari nating tularan ay yung buhay at pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos na kung saan natapos po nila ang takbuhin na ibinigay sa kanila ng Diyos. Naalala ko po nung nag-aaral po kami, way back 2019, may mga hindi kami maintindihan doon sa iba't ibang subjects po namin at ang advice po sa amin ng mga professors po namin, kontakin nyo, magpatulong kayo doon sa mga alumni ng schools. Amen po, na natapos na nila yung degree na yon para matulungan nila kayo doon sa mga bagay na nahihirapan kayo. Amen po. Ngayon po, sabi po dito, ilan dun sa mga maaari nating i-look up to ay yung mga lingkod ng Diyos na natapos na nila yung takbuhin na ibinigay sa kanila ng Diyos. Pinagbuti nila yung pananampalataya nila at ito po, sila yung nag-set ng example na pwede nating tularan. Amen po. Katulad po dito, isang halimbawa po si Smith Wigglesworth. Si Smith Wigglesworth po ang isa sa pinakamalaking struggle niya, greatest struggle po niya sa ministry niya ay yung noon, ay yung hindi siya marunong magbasa po nung kabataan po niya. Amen po. Wala siyang galing, wala siyang talino, wala siyang maipagmamalaki doon sa sarili niya. Amen po. Wala siyang academic achievements. And yet, alam niyo po ang itinuturo niya sa tao. Ang kulang sa tao, ano man ang kulang sa atin, ay kayang punan ng Diyos. Yung hindrance sa kanya na ito, yung struggle niya na ito, hindi po ito naging hadlang para magampanan niya yung calling ng Diyos sa buhay niya. Amen po. At ang isa pa pong example dito ay si John Wesley. Ang greatest struggle po niya ay yung maraming simbahan ang tumangging papasukin siya at para mangaral. Kasi maraming hindi po tumatanggap doon sa itinuturo niyang katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pero sa kabila ng maraming nag-reject sa kanya na simbahan, alam niyo po kung saan po siya nag-preach? Sa mga bukid, sa mga lansangan, at alam niyo po, libo-libo po ang naligtas. Hindi po naging hadlang ang bagay na ito para masunod niya yung ipinapagawa ng Diyos sa kanya. At ang sabi po niya, ayon sa kanya, kapag may nagsarang pintuan, may ibang pintuan na bubuksan ang Diyos. Amen po. At last po, dito po sa pang number 15, ang buhay po ni Billy Graham. Isa po siya sa pinakasikat na evangelist nung time po niya. Amen po. At ang isa sa mga greatest struggle niya, dahilan nga po sa sobrang sikat niya,
ay yung temptation at fame. Amen po. Pero alam niyo po, ang sabi niya, ang tunay na tagumpay sa ministry ay ang pagkakaroon ng integridad hanggang dulo. Na kahit anong mangyari, tatapusin natin yung course na inilatag ng Diyos sa harapan ng bawat isa po sa atin. Amen po. So, most people start the race, few finish it. Bakit may mga tao na hindi na nila na ipagpapatuloy yung nasimulan nila? Nandun na yung tumitigil sila. Amen po. Bakit kakaunti na lang yung nakakatapos? Kasi ang isa po sa mga attitude ng mga taong nakakatapos ng takbuhin na inilatag ng Diyos sa harapan nila ay yung mga taong, sabi niya dito, tumatanggap ng koreksyon. Ang 14, yung mga taong pinipilit nilang huwag nang mag-look back. Amen po, nagfo-focus sila, isinet na nila yung paningin nila doon sa pagkatawag ng Diyos sa buhay nila. Isinet na nila yung isipan nila doon sa inihanda ng Diyos sa pagkatawag niya sa kanila. Amen po. Bakit kakaunti yung mga nakakatapos dun sa race ay dahilan sa, sabi niya po dito, kailangan nating sundan yung mga cloud of witnesses, yung mga lingkod ng Diyos na nauna na, natapos na nila yung pananampalataya, nauna na sila dun sa langit. Amen po, dun sa finish line. Amen po. So, maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Nawa po, lahat po tayo ay may nakuha. At before po tayo magtapos, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, dalangin namin na patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, katatagan, Lord, spiritually, physically, enough para makapagpatuloy, Panginoon, hanggang sa matapos namin, Lord, yung kurso, yung takbuhin na inilatag mo sa harapan namin, Panginoon. Salamat, patuloy, Panginoon, na gabayan mo kami, turuan mo kami, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, O Diyos. Sa iyo pong lahat na kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. Isang pinagpalang hapon po.